Cross-country can cause you offload. Lagi kong sinasabi yan. Ano ba talaga yung tinatawag na cross-country? Kung ikaw, totoong turista, hindi masama yung cross-country. Kasi ang mga nagta-travel na totoong turista dito sa Europe, kukuha ng Schengen visa yan eh. Halimbawa, ang Schengen visa niyan is France. No? Punta sila Paris and then halos magkakatabi lang yan eh. Punta ng Belgium, punta ng Switzerland. Pag travel niyan, hindi nila sasayangin yung pagkakataon na mapuntahan niya mga dikit-dikit na bansa na yan. Yun yung tinatawag na cross-country. Legal na pagko-cross country yun. Nakadeklara yun, kita yon sa itinerary mo. And usually, sa totoo lang, pagka gano'n ang mga magta-travel, kita sa itsura na hindi, eto real talk to, hindi masyadong pinapansin ng immigration, hindi pinaghihigpitan. Kasi kita sa kilos at galaw kung yun ay totoong turista. Magta-travel. Alam nyo, pinakamahina noon, pagka ganun ang klase ng pagta-travel, 100,000 yung uubusin doon sa pag-iikot na yon. Pwera pa yung ticket, pwera pa yung accommodation. Usually ang grupo na hindi naman talagang mga may pera, hindi naman mayayaman, pero sabihin natin middle class. Minsan nagsasama-sama yan, nag-chip in din yan para medyo tipid, ano? And yung isang cross country, may nagtanong sa akin, Kuya Randy, pwede ba akong mag-cross country? Actually, tinanong ko siya, asan ka ngayon? Hindi ko nababanggitin kung nasa ang bansa sa Middle East. Basta nasa Middle East. Well, Europe ang punta, no? Yun, pinagbabawal yun. Although walang malinaw na control ang gobyerno natin, but definitely, bawal yun. Hindi ko na i-elaborate rito kung paano magiging hindi bawal yun, pero hindi po pwede talagang gawin yun. Of course, maraming kokontra dito, no? Yun kasi ang layo nyo. Pero pagbalik nyo rito, pag nakita sa record yun, doon na papasok yung batas. Doon na kayo magkakaproblema. Ngayon, isa pang cross-country na tinitawag na hindi rin ina-allowed. Yun, dito ka manggagaling sa Pilipinas, pupunta ka ng Bangkok, and then diretso ka Dubai. Pupunta ka ng Singapore, diretso ka ng Dubai. Pupunta ka ng Bangkok ulit, sabihin natin Thailand, diretso ka ng Myanmar. Cambodia, pupunta ka ng Vietnam, diretso ka ng Cambodia. Mga red flag pa naman yung yan lugar na yan dahil sa Pogo. Doon, pagka nahalata ka, ikaw ay turista, papunta kang Bangkok, nahalata dito sa interview sa'yo, nahalata sa kilos at galaw mo, nahalata sa dokumento mo, definitely may problema ka. Worse, ma-upload ka. Kasi nabukayo na ikaw ay magko-cross country, which is lalo na kung magko-cross country ka dahil ikaw ay magtatrabaho. Pinagbabawal ng batas natin yon. Pero may nagtatanong, cross country, totoong turista, cross country from let's say Bangkok. And then punta siya ng Singapore. From Singapore, punta ng Malaysia. Or kaya Korea. From Korea, diretso ng Japan. Cross country yun. Isang travel. May pera ka di ba? Pwede yun. Pwede yun. Basta nakadeklara sa itinerary mo or nakadeklara kung ikaw ay gagamit ng eroplano, of course, kita yun sa dun sa itinerary ng airlines mo, dun sa booking na airlines mo, or kaya kung magti-train ka man,
mas mainam. Nakabook ka na or kaya deklara mo talaga ako'y papunta sa ganito. Kasi pagka yun ginawa mo na andun ka na, definitely. Ang tawag naman doon, triangle pattern. Yung immigration triangle travel or immigration travel pattern. No? Actually, kasama yun. Yung parang triangle din yun na ganun-ganun ka eh. Di ba? Travel pattern ang tawag ng immigration dyan. Pag ikaw pumasok doon sa criteria na yon ng travel pattern, medyo may problema. Makakauwi ka ng Pilipinas pero paglabas mo, baka magka-problema ka. Kasi nga, hindi mo itineklara. May nangyari na Korea, pumunta ng Japan. Siguro naisipan lang niya bumili ng ticket. Andun na siya di ba? Malapit na. Mura ticket. Hindi na ideklara. Pagdating dito, na-question yun. Ka-problema yun. Pero, hindi ko na inalam kung yun ay na-upload or what, but definitely, mako-question yun, it's a red flag. Ganun. Kasimple yun.